Ako po si Ana at gusto ko lang ibahagi sa inyo ang isang kwento mula sa aking kabataan. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin makalimutan ang karanasang ito. Hindi ko rin alam kung paano ko ito ipapaliwanag sa paraang hindi kayo matatakot. Pero heto na po. Isa itong kwento tungkol sa dati kong guro, si Ma'am Trina. Noong nasa ikilimang baitang pa lamang ako ng elementarya, isa si Ma'am Trina sa mga guro na talagang hinangaan ko. Mahinhin siya, matalino at may malasakit sa kanyang mga estudyante. Hindi siya katulad ng ibang guro na madalas sumisigaw o nagagalit. Lagi siyang mahinahon at palaging pinapaliwanag ang bawat leksyon ng may tiyaga. Si Ma'am Trina ay hindi taga-amin. Galing siya sa syudad sa probinsya. Nabanggit niya minsan sa amin na mahirap ang buhay nila noon. Ang dalawa niyang ate ay mga guro rin. Kaya naman ginusto niya ring maging guro. Pangarap niya raw na makapagturo sa syudad. Pero dahil sa hindi inaasahang pangyayari, nalipat siya sa aming paaralan sa isang liblib na baryo. Narinig ko noon na 6 na buwan lang daw siya magtuturo sa amin. Pero hindi ko alam ang tunay na dahilan kung bakit siya biglang nailipat. Noong una, masaya si Ma'am Trina. Bagamat malayo ang baryo namin sa Kabihasnan, nagustuhan niya ang simpleng pamumuhay dito. Ngunit isang araw nagkaroon ng insidente sa klase niya. May isang estudyante siyang kinagalitan, si Daniel. Kilalang bully si Daniel. Madalas siyang mang-asar at mangapin ng mga mahihina. Pero nang araw na yon, parang sumobra na siya kaya napagsabihan siya ni Ma'am Trina. Hindi ko alam ang eksaktong sinabi ng guro ko. Pero umiyak daw si Daniel at nagbanta na magsusumbong sa kanyang lola. Simula noon, may napansin na kakaiba si Ma'am Trina. Parang may laging nakamasid sa kanya. Noong una akala niya'y guni-guni lang niya ito. Pero habang tumatagal, lumalala ang kanyang nararamdaman. Sa tuwing uuwi siya sa kanyang inuupahang apartment, pakiramdam niya'y may nakatingin sa kanya mula sa labas ng bintana. Minsan pangaraw sa kanyang panaginip, palagi niya nakikita ang lola ni Daniel. Isang matandang babae na may matalim na tingin. Naging mas madalas din ang paghahatid sundo ng lola ni Daniel sa kanyang apo. At sa tuwing makikita siya ni Ma'am Trina, hindi ito ngumingiti. Sa halip laging matalim ang tingin nito, para bang may gustong sabihin pero hindi sinasabi. Nagpatuloy ang pangamba ni Ma'am Trina. Habang lumilipas ang mga araw, mas lalong lumalakas ang pakiramdam niyang may sumusubaybay sa kanya. Madalas niyang maramdaman ng malamig na hangin sa kanyang batok tuwing siya'y naglalakad pa uwi. Kahit pa wala namang malakas na hangin sa paligid. Minsan naririnig niya ang tila mahina at garalgal na bulong sa dilim. Mga salitang hindi niya maintindihan, pero nagdudulot ng matinding takot sa kanyang puso. Hindi niya ito ipinahalata sa amin, pero napansin namin ang unti-unting pagbabago sa kanya. Madalas siyang matamlay at parang laging puyat. Minsan nahuli ko siyang nakatitig lang sa labas ng bintana habang hawak ang kanyang kwaderno. Pero ang tingin niya ay parang malayo. Para bang may iniisip siyang hindi niya kayang ipaliwanag. Isang gabi habang siya ay nasa kanyang apartment, may narinig siyang mahihinang kaluskos sa labas ng kanyang pintuan. Hindi niya ito pinansin noong una. Iniisip na baka pusa lang iyon o isang lagalag na hayop. Pero nang biglang may kumalabog ng malakas, halos mapasigaw siya sa gulat. Dahan-dahan siyang lumapit sa pintuan at sa kanyang pagtingin sa maliit na siwang, nakita niyang may anino sa labas. Hindi malinaw pero kita niya ang hubog ng isang matandang babae na nakatayo roon, hindi gumagalaw.
Dali-dali niyang isinara ang lahat ng bintana at nilak ang pinto. Kinabahan siya nang marinig niyang parang may naglalakad papunta sa gilid ng bahay. Kasabay nito narinig niya ang tila garalgal na halakhak mula sa labas. Hindi niya alam kung imahinasyon lang niya yon, pero ramdam niya ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Kinabukasan pumasok pa rin siya sa paaralan, pero mas tahimik siya kaysa dati. At doon nangyari ang hindi niya inaasahan. Dumating ang lola ni Daniel. Nakangiti at may dalang isang pagkain. "Pasensya ka na sa apo ko, iha," anito. Sabay abot ng isang piraso ng bibingka. Matapos tanggapin ni Mantrina ang bibingka mula sa lola ni Daniel, napilitan siyang ngumiti at magpasalamat. Kahit may kung anong kaba siyang naramdaman sa kanyang dibdib. Hindi niya alam kung bakit, pero habang nakatitig siya sa matandang babae, pakiramdam niya'y may bumibigat sa paligid. Napansin niyang nakatingin din ng ilang guro sa eksena. Tila nagtataka rin sa presensya ng lola ni Daniel. Pagka-uwi niya sa kanyang apartment, inilapag niya sa mesa ang bibingka at matagal niya itong tinitigan. Hindi siya nagugutom pero parang may bumubulong sa kanya na tikman ito. Siguro naman wala namang masama, bulong niya sa sarili. Kumagat siya ng isang piraso at unti-unting kinain. Matamis, malambot at tila wala namang kakaiba sa lasa. Ngunit habang ginunguya niya ang pangalawang kagat, may nalasahan siyang mapait at may kakaibang amoy na biglang umalingasaw mula rito. Napatingin siya sa bibingka at halos mapasuka siya nang makita niyang ang kalahati nito ay unti-unting nabubulok sa kanyang kamay. Ang dating malambot na tinapay, ngayon nangingitim. May gumagapang na maliliit na uod at naglalabas ng matapang na amoy ng panis na pagkain. Nabitawan niya ito at napaatras. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Kasabay ng panlalambot ng kanyang katawan ay ang biglang paninikip ng kanyang dibdib. Napaupo siya sa sahig, halos hindi makahinga. Para bang may kung anong pwersang pumipigil sa kanya. Pilit niyang inabot ang kanyang cellphone upang humingi ng tulong. Pero bago pa niya ito makuha, isang malamig na hangin ang dumaan sa kanyang tabi. At sa isang iglap, narinig niya ang isang pamilyar na halakhak, garalgal at malalim. Doon niya napagtanto, may nagbabantay sa kanya at hindi ito basta tao. Matapos ang kakaibang karanasan ni Mantrina sa bibingka, hindi na siya mapakali. Hindi na niya magawang ipikit ang kanyang mga mata nang hindi na alala ang bulok at nakakadiring laman ng pagkain yon. Ang mas nakakakilabot, nararamdaman pa rin niya ang presensya ng isang nilalang na nagmamasid sa kanya tuwing gabi. Lumipas ang ilang araw at mas lalong lumala ang kanyang kalagayan. Laging mabigat ang kanyang katawan. Tila lagi siyang nilalagnat. Pero tuwing pupunta siya sa doktor, wala naman daw siyang sakit. Hindi rin siya nakakatulog sa gabi. Lagi siyang binabangungot. Ang mga panaginip niya, lagi siyang nasa isang madilim na gubat. Hinahabol ng isang nilalang na may mahahabang kuko at nanlilisik na mata. Isang gabi nagdesisyon siyang wag munang matulog. Naghanda siya ng kandila at banal na aklat sa tabi ng kanyang kama. Hindi pa man siya nakakaiglip, may narinig siyang mahihinang kaluskos sa labas ng kanyang bintana. Hindi iyon tipikal na tunog ng hangin o dahon. Parang may kumakalmot sa dingding ng kanyang apartment. Isang bagay na may matatalas na kuko. Napalunok siya at dahan-dahang lumapit sa bintana. Nilingon niya ito ng bahagya at doon niya nakita ang bagay na magpapabago sa kanyang buhay. Isang pares ng pulang mata, nakatitig sa kanya mula sa dilim.
Isang nakakatakot na muka ang unti-unting lumitaw mula sa anino at nang matamaan nito ng ilaw mula sa poste sa labas, napansin niyang hindi ito ordinaryong tao. Ang balat nito ay kulubot, ang bibig nito ay bahagyang nakanganga at ang mahahabang ngipin nito'y kumikislap sa dilim. Napasigaw siya at napaatras, nanginginig sa takot. Mabilis niyang isinara ang kurtina at nagdasal ng nagdasal. Pero narinig niya ang isang boses sa labas. Isang pamilyar na halakhak. Ang lola ni Daniel. Kinabukasan nagdesisyon siyang maghanap ng tulong. Hindi na niya ito kayang tiisin mag-isa. Kinabukasan hindi na nagdalawang isip si Ma'am Trina na humingi ng tulong. Alam niyang hindi ito isang pangkaraniwang sakit o simpleng guni-guni lamang. May isang bagay, isang nilalang na sumusunod sa kanya at hindi siya titigilan nito hanggat hindi siya tuluyang bumibigay. Hindi siya nagpatumpik-tumpik. Pagkatapos ng klase, nagtanong-tanong siya sa ilang kasamahan niyang guro. Isa sa kanila si Ma'am Delia. Ang nakapansin sa pangangayayat niya at panlalalim ng kanyang mga mata. "May sakit ka ba, Trina?" tanong nito. Umiling lang si Ma'am Trina, pero hindi niya naiwasang ikwento ang mga kakaibang nangyayari sa kanya. Ang presensyang nararamdaman niya sa gabi, ang bulok na bibingka, at ang aswang na nakita niya sa labas ng kanyang bintana. Hindi nagdalawang isip si Ma'am Delia at sinabihan siyang pumunta sa isang albularyo sa kabilang baryo. "Huwag mo nang patagalin, Ma'am Trina," babala nito. "Kung ano man niyang bumabalot sa'yo, hindi yan basta-basta." Dahil desperado na, agad siyang pumunta sa tinutukoy na albularyo. Isang matandang lalaki na nakatira sa gilid ng kagubatan. Pagkapasok pa lang niya sa kubo nito, agad siyang sinalubong ng matalas na titig ng matanda. "May humihikop sa lakas mo, iha," anito habang tinitingnan siya mula ulo hanggang paa. "Isang masamang nilalang, isang aswang." Napalunok si Ma'am Trina. Alam niya ang mga kwento tungkol sa mga aswang, pero hindi niya inakalang magiging bahagi siya ng isa sa mga ito. Itinaas ng albularyo ang kamay niya at pinisil ang kanyang pulso. Ilang sandali lang ay bumuntong hininga ito at bumaling sa isang luma at itim na bote. "May naibigay ba sa iyong pagkain ng isang matandang babae?" tanong nito. Halos lumambot ang mga tuhod ni Ma'am Trina sa kaba. Dahan-dahan siyang tumango. Napalakas ang buntong hininga ng matanda. "Nilagyan kanya ng sumpa," anito, "isang palatandaan. At kapag tuluyan kang pinanghinaan ng loob, kukunin ka na niya." Nang marinig ito ni Ma'am Trina, halos mawalan siya ng ulirat. Hindi niya alam na ang simpleng pagtanggap niya ng bibingka ay magsisimula ng isang problema. Hindi na nag-aksaya ng oras ang albularyo. Kumuha ito ng isang maliit na bote na may lamang itim na langis at isinulat ang isang anting-anting sa noo ni Ma'am Trina gamit ang daliri. "Huwag ka matakot," sabi ng matanda. "Ngunit tandaan mo, babalikan ka niya ngayong gabi at ito na ang huling pagkakataon para labanan mo siya." Gusto niyang magtanong. Gusto niyang malaman kung paano niya lalabanan ng isang nilalang na hindi niya nakikita ng buo. Isang halimaw na nagkukubli sa anyo ng isang matandang babae. Pero bago pa siya makapagsalita, tinapik siya ng albularyo sa balikat at iniabot sa kanya ang isang supot ng tuyong dahon. "Sunugin mo ito sa loob ng bahay mo bago ka matulog. At kahit anong mangyari, huwag kang lalabas." Umalis si Ma'am Trina na punong-puno ng kaba. Pagka-uwi niya sa kanyang apartment, agad niyang sinindihan ng tuyong dahon na ibinigay ng albularyo. Kumalat ang matapang at mapait na amoy sa loob ng bahay. Nilak niya ang lahat ng pinto at bintana. At kahit na nanginginig siya sa takot, pilit niyang isiniksik sa isip na malalagpasan niya ito.
Tahimik ang unang mga oras ng gabi. Ang tanging naririnig niya ay ang mahinang tunog ng kahoy na nasusunog sa kanyang maliit na altar. Pero pagsapit ng hating gabi, nagsimula na naman ito. Ang kaluskos sa labas, ang tila pagkalmot ng matatalas na kuko sa kahoy ng dingding ng kanyang apartment. Mas lumakas ang ingay. Parang may kung anong nilalang ang gumagapang sa labas, paikot sa kanyang bahay. Hanggang sa narinig niya ang isang mahina ngunit garalgal na tinig sa labas ng kanyang pinto. "Iha, pagbuksan mo ko." Napakagat siya sa kanyang labi. Pilit na pinigilan ng kanyang sarili. "Hindi mo na kaya, hindi ba? Napagod ka na. Halika na, pahinga ka na." Malamig ang tinig. Parang humahaplos sa kanyang isip. Hinihimok siyang sumuko. Napapikit siya. Mahigpit na niyakap ang sarili habang tahimik na bumubulong ng dasal. Biglang lumakas ang pagkalabog sa pinto. Parang may gustong pumasok. Kasunod nito, isang napakalakas na alulong ang umaalingaw sa buong paligid. At sa isang iglap, biglang natahimik ang lahat. Nang muli niyang idilat ang kanyang mga mata, napansin niyang wala na ang nilalang sa labas ng kanyang bintana. Ang paligid ay naging tahimik muli. Ngunit hindi ito ang tipikal na katahimikan. Pakiramdam niya'y may isang bagay na umalis, isang bagay na napilitang lumayo. Nang sumapit ang umaga, agad siyang bumalik sa albularyo. Ngumiti ang matanda na makita siya. "Umalis na siya," sabi nito. "Pero tandaan mo, Iha, huwag ka nang babalik sa baryong ito." At mula noon, hindi na nga bumalik si Ma'am Trina. Tinapos niya ang kanyang kontrata, ngunit hindi na siya lumingon pa. Ilang linggo matapos ang insidente, nalaman niyang may sakit na raw ang lola ni Daniel at hindi nagtagal ito'y pumanaw. Hanggang ngayon hindi ko makalimutan ang nangyari kay Ma'am Trina. At sa tuwing maaalala ko ito, naiisip ko, paano kung hindi siya agad nakalayo? Paano kung hindi siya nakaligtas? Hindi ko alam. Pero isang bagay ang sigurado ako. Hindi lahat ng taong nakakasalumuhan natin ay basta na lang dapat pagkatiwalaan.